Ito yung isang yung isang magandang balita from yung abogado ni Pangulong Duterte tungkol diyan sa kanilang ICC request na mapalaya na si Pangulong Duterte. Po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang argumento may kaugnayan sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague. Isang legal argument ang inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa dokumentong petsang Mayo 1, 2025, iginit ni Atty. Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Duterte, na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil tuluyan ng kumalas ang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. Sa ilalim ng Article 19 ng Rome Statute, maaaring questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa isang kaso kung ang akusado ay hindi sakop ng mga umiiral na kondisyon ng kasunduan. Sa isang panayam sa ICC, naunang sinabi ni Atty. Kaufman. Alam mo, ang nakakatuwa rito kay Atty. Kaufman, no? Before, para siyang nonchalant, no? Yung walang pakialam, basta focus lang siya sa kanyang kaso, focus lang siya kay Pangulong Duterte doon sa ICC. Pero later on, nakita ni Kaufman, siguro na nakausap niya na si Pangulong Duterte, what kind of a person President Duterte is, tapos nag-research na siguro siya patungkol kay Pangulong Duterte, nakita pa niya yung pagmamahal ng tao dito sa The Hague. Siyempre, European ito, alam nito na itong mga Pilipino nating mga kababayan, may mga trabaho ito, but they are willing to go miles. Ilang oras na biyahe, araw, na nasa loob sila ng, minsan mag-arkila sila ng bus, isang araw, 2 araw sila magbabiyahe just to go here and to support. Actually, itong parang park na ito, tinawag ng Duterte Park ito eh. So dati, ang mga nagrarally dito, puros mga makakaliwa. Pero ngayon, mga Pilipino na nagmamahal na kay Pangulong Duterte, and siguro na-realize na ito ni Attorney Kaufman na ibang klase itong taong ito. Magaling talaga itong taong ito, enough para puntahan siya ng mga Pilipino dito, for these Filipinos to go out of their way, yung holidays nila, yung mga leaves nila, i-spend nila just to be here and support Pangulong Duterte. Kaya makikita mo si Kaufman na unti-unti he's really committing himself dito sa kanyang kliyente na maayos na tao ito. I'm giving justice sa mga politically harassed sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa na nakikita ko si Kaufman na very loose na, tapos parang talagang humaharap na siya sa media, hindi na siya masungit. And binabasa niya kay Pangulong Duterte yung napakaraming sulat. Alam mo, isa ito sa napakagandang pwedeng ipakita nito ni Attorney Kaufman sa mga judges sa ICC na itong tao na to, si Pangulong Duterte, hindi ito kriminal, hindi ito masamang tao. Kasi kung masamang tao ito, sana yung mga nasa labas, isinisigaw na, isilya elektrika na natin yan. But even these people, nagpupunta rito, nagsusulat, ito yung mga sulat nila. Every day, they are sending, parang different people are sending their regards to Pangulong Duterte. It means that this person is loved. That this person, kumbaga, maraming galit sa kanya, pero majority ng mga Pilipino supports him. And kung ano man yung kanyang mga ginawa sa gobyerno ng Pilipinas, labas tayo doon, gobyerno nila yon, bansa nila yon, may demokrasya sila doon, suportado ng mga tao. So, mali itong paglilitis natin na tutungkol sa kanya, and lahat ng ito ay politika lang. Kaya kailangan, pauwiin na natin siya. Kasi imagine na, sarili niyang bansa ang nagkanuno sa kanya. Anong tawag dun? Politika yun. So tanga ka na lang kung kahit ibang lahi ka, tanga ka na lang kung iisipin mo na kaya siya sinuko ng kanyang gobyerno dahil galit ang mga Pilipino sa kanya, no. Sinuko siya ng gobyerno dahil galit ang current government sa kanya. But the people na pinagsisilbihan nitong gobyerno na to are against sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte dyan sa The Hague. Nalungkot nga ako nung sinabi ni Kitty na he's in good shape pero in bad state of mind.
yung kanya daw mental health ay mababa dahil nga syempre homesick, matanda na ito, sanay ito ng labas si Pangulong Duterte. Kahit na matanda na yan, ugod-ugod na yan, hindi yan humihinto sa bahay. Labas ng labas yan, kay buhatin yan, basta lagi yan nasa labas. Every time that we go to Davao, kami nakikita nito ni Pangulo at ano yan, talagang umuuwi yan madaling araw na. Nagkukwentuhan kami hanggang sumikat ang araw. Ganon klase si Pangulong Duterte, hindi mo siya mako-confine sa isang lugar. Kasi nga, dati ang mayor, nasanay yan na nag-iikot-ikot talaga sa buong Davao. And nire-ready niya, pine-prepare niya ulit yung sarili niya para sa pagsisilbi sa Davao dahil tumatakbo siyang mayor. So, nakakalungkot na miski naman ako siguro, kahit naman sabihin natin maganda yung tulugan ko, pagkain ko, weather, yung services, para ako nasa hotel, pero kung hindi ka naman malaya, ibang klase ang epekto kasi nun sa isip natin, lalong-lalo na sa isang strongman na katulad ni Pangulong Duterte na alam mo yung ginawa mo lang naman yung nararapat para sa bayan mo pero ikinulong ka. But again, napakagandang development nito, itong si Kaufman, yung motion ni Kaufman, yung pagcha-challenge ni Kaufman sa ICC regarding jurisdiction, and magagamit niya itong Senate inquiry results ni Amy Marcos para makatulong ng malaki sa kaso na to. Na ihahain nila ng mosyon sa lalong madaling panahon. In the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps at the beginning of next week, but no more than in 1 week, we will be filing our jurisdictional challenge. Binibigyang diin ng kampo ni Duterte na mahalaga ang pagiging kasapi ng isang bansa sa rumstatyo sa mismong panahon ng investigasyon o paglilitis. Kung wala ito, ayon kay Kaufman, ay walang sapat na batayan ng ICC para ituloy ang kaso. Sa jurisdiction stricto sensu, o striktong interpretasyon ng jurisdiksyon, may 3 elementong tinitingnan: krimen, panahon, at individual na sangkot. Una, kung anong krimen ang sakop. Pangalawa, kung kailan ito nangyari. At pangatlo, kung sino ang sangkot. Iginiit ng kampo ng dating Pangulo na hindi dapat basihan ang nationality o teritoryo kung wala ng membership sa rumstatyo. Dahil dito, iginiit ng depensa na walang legal na kapangyarihan ng ICC sa kasong ito. Sa panig naman ng Senado, welcome development sa kampo ni Duterte ang mga resulta ng pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Ani Attorney Kaufman, posible na gawin nila itong basihan sa mga argumentong isusumite sa ICC. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Patuloy naman ang pagpapadala ng liham ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa kanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanyang abogado, mahalaga ito sa kanilang moral at legal campaign. Ipinonto ni Attorney Kaufman na in high spirit si dating Pangulong Duterte at nananawagan ito sa publiko na igalang ang judicial process ng ICC, isang mahabang legal battle na kanilang hinaharap. Mula dito sa The Hague, Netherlands. Ayun. Ayun nga mga bossing. So, maganda yung it's a welcome development, sabi nga niya, it's a good thing yung hearing ni Amy Marcos. So, thank you talaga doon. Maraming salamat. Pero hindi lang naman 'yon. Kumbaga, pwedeng gamitin 'yon. Pwedeng magamit 'yon, dagdag. Kumbaga dagdag sa mga natin, sa mga puntos natin, yung or sa laban natin sa ICC, dagdag itong hearing ni Amy Marcos. And thank you talaga dito sa hearing. Pero katulad ng sinasabi ko, lahat naman ng binanggit sa hearing ni Amy Marcos, alam naman na yon ng ating mga abogado ni Pangulong Duterte. And lahat naman ng paglabag, kitang-kita rin naman sa mga CCTV footages. Napatunayan nga lang from doon sa hearing na yon kung gaano kasinungaling talaga itong mga nasa gobyerno and who gave the go signal, yung utos, kung sino nagbigay ng clearance, at least doon nalaman natin. So
with yung kanilang pag-amin sa Senate, hopefully itong ombudsman natin makaharap ng probable cause para isuspinde, ipakulong itong mga hayop na ito dahil hindi na dapat nagsisilbi sa gobyerno ng mga punyemas na yan. So napakaganda ng mga nangyayari ngayon. Unti-unti, kumbaga nakakita tayo ng liwanag. Sana magtuloy-tuloy. Pero sabi ko nga sa inyo, ang unang hakbang yung pagboto natin sa PDP Laban. Kung hindi natin, kumbaga lahat ng magagandang mga bagay na ito na nangyayari ngayon magiging walang silbi kung hindi magiging presidente sa 2028 si VP Sara. So lahat ng mga galit sa puso natin at paghihigante na gusto nating yung mga hustisya na gusto nating makuha, hindi natin yan makukuha kung hindi mauupo si VP Sara bilang presidente. So dasal tayo na sana hindi tayo madaya, masyadong malayo yung lamang makikinig ang bawat isa sa atin at isa puso itong pagboto sa May 12, importante. Ayan yung mga issues ng bayan natin ngayon. At least ito nga yung sinasabi natin, nakita tayo ng magandang mga development. At sa nakikita natin, unti-unti lumalabas na rin yung mga tao na nagrereklamo dito sa mga lumalabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. PNP, kay Torre, lumalabas na. Alam naman natin na ginawang persona non grata yan dyan sa isang bayan sa Leyte, na itong tao daw nito ay na-engage to political partisan. Kaya dito mo talaga malalaman na ang reputasyon nitong taong ito ay bulok talaga. And naglalabasan na nga yung mga nagrereklamo. Ito, may isa na nagreklamo sa kanya ng illegal detention din, katulad din nitong nangyari kay Pangulong Duterte. Red notice din, yung Interpol red notice yung ginamit. 6 na araw na ikinulong daw itong tao nang walang juris tawag dyan, nang hindi dumaan sa tamang proseso. So let's just hope na hindi maharas, matakot itong mga nagsasampa ng kaso na ito. Alam naman natin na personal na nila yan, capacity na yan. Napakahirap na isang general, lalo na mataas ang posisyon sa PNP yung dinidemanda ninyo. Pero laban lang, kung sa tingin nyo talaga nilabag yung inyong karapatan, go lang. Tama lang na maparusahan itong mga taong ito. And ito si Marbil na ngayon gigil na gigil, labanan daw ang fake news, mag-retire ka na. Mas mabuti mag-retire ka na. Ayaw mo siguro mag-retire dahil alam mo na kapag wala ka na sa kapangyarihan, hahabulin ka ng lahat ng mga kabulastugan at kasalanan mo sa bayang Pilipinas. Siguro kaya ayaw mag-retire kasi retired na to matagal na, dapat to napapalitan na, pero hanggang ngayon nandiyan pa rin, kapit tuko pa rin sa kapangyarihan. Siguro takot na na makasuhan itong Tolonges na ito. Dahil syempre kung di ka na PNP chief, wala ka na ng mga privileges. O diba? Sigurado ka ba natuto pa rin ng mga amo mo lahat ng mga ipinangako sa iyo. Kaya nga sigurado ako these people are having restless nights. Habang lumalapit yung kanilang mga retirement, habang lumalapit yung kanilang habang umuunti-unti natatapos itong termino ng mga amo nila, I'm sure these people are having restless nights. And let's give them that. Ginawa nila yan sa sarili nila, so deserve nila yan. Again, maraming salamat mga bossing, mabuhay kayo. God bless us all and God bless sa Philippines. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.